Good day everyone, I'm Liza Calatrava and welcome to our virtual classroom. This lesson is part of lesson 3, which is internet threats. First, let's define what is internet threats o ano nga ba ang mga internet threats. Ang internet threats ay anumang uri ng panganib o banta na maaring makapekto sa inyong online na seguridad at privacy. In my discussion, I will discuss what are hacking, malware, and pharming, and what are the potential consequences of these cyber threats for individuals and organizations. Hacking can be defined as the act of gathering unauthorized access to information, computer systems, and devices along with networks. Hacking is an action taken by someone to gain unauthorized access to a computer. Here are some of the things that hackers can do. First, steal sensitive information o ang pagnanakaw ng mga sensitibong impormasyon. Ang mga hacker ay maaaring magnakaw ng mga username at password, credit card, bank account at details. Ang mga impormasyong ito ay maaaring gamitin ng mga hacker para sa identity theft at financial fraud. Pangalawa, ang pagkalat ng malware. Ang mga hacker ay maaaring mag-install ng malware sa mga computer system na maaaring magdulot ng data loss, system crashes at iba pang problema. Next is malware. Malware is one of the more common ways to infiltrate or damage your computer. Malicious software that infects your computer such as computer viruses, worms, spyware, Trojan horse, and others. Mga maaaring idulot ng malware. Una, ang pagbagal ng computer. Pangalawa, ang pagkawala ng data. Ang malware ay maaaring mag-delete o mag-encrypt ng inyong mga files. Pangatlo, ang pagnakaw ng impormasyon. Next is pharming. Pharming is a common type of online fraud, a means to point you to a malicious and legitimate website by redirecting the legitimate URL. Even if the URL is entered correctly, it can still be redirected to fake website. Ang pharming, ito ay isang uri ng cybercrime na naglalayong magnakaw ng personal na impormasyon, pera at iba pang mga gawain na makakaepekto sa ating seguridad. Mga maaring idulot ng pharming. Una, ang pagnanakaw ng impormasyon. Pangalawa, pagkawala ng pera. Ang mga peking website ay maaring humingi ng pera mula sa mga user. Pangatlo, ang pagkasira ng reputasyon. Maaring magdulot ng pagkasira ng reputasyon ng mga lehitimong website na ginagaya ng mga peking website. Once again, thank you for listening. The next reporter will be Mr. Suarez. So my topic is phishing and ransomware. So phishing is sneaky trick where someone pretends to be a real company to steal your information. They might send a fake email or text asking you to click a link or give them your password. So don't fall for it. So always check the sender carefully and never give out personal information unless you're sure it's real safe website. Phishing tricks you into giving away your personal information like your password or credit card numbers. It's like a thief pretending to be a friend to get you to open your door and let them in. So that is phishing. So ransomware is like a digital thief who locks up your computer files and demands money to unlock them. It's important to keep your computer safe with strong password and updated software to avoid becoming a victim. Regular backing up your files is also crucial, so you won't lose everything if this happens. So ransomware is a type of malicious software that takes control of your computer and holds your files hostage. So that is ransomware. That's all. Thank you. Good day ma'am, good day mate. I am Justin T. Pulikit, second year criminology students, and I will talk about spam and spyware and adware. So, ang spam ay isa sa mga karaniwang paraan ng pagpapadala ng informasyon at pangangalap nito mula sa mga taong hindi nila nalalaman. Ito ay tumutukoy sa maramihang pagpapadala ng mga hindi hinihinging mensahe gaya ng patalastas o pornografiya. Sa mga email o iba pang digital na paraan, madalas na kinukuha ang mga address mula sa internet tulad ng social networking sites, mga websites
ng kumpanya o personal na blog. So, ang spam ay maramihang pagpapadala ng hindi ka nais-nais na mensahe gamit ang nakuhang impormasyon mula sa internet. So, what it can do, ang spam ay maaaring manginis sa pamamagitan ng pagpapadala ng hindi kinakailangang mga junk mail. Pangalawa, magdulot ng dagdag na trabaho sa mga nagbibigay ng serbisyo sa komunikasyon at negosyo para salain ang mga mensaheng elektroniko. Number 3, mandaya para makuha ang iyong impormasyong importante sa pamamagitan ng mga peking link o alok na sobrang ganda para maging totoo. Number 4, last is maaari itong magsilbing paraan para magkalat ng malware, scam, pandaraya at banta sa iyong pribadong impormasyon. Ibig sabihin, ang spam ay hindi lamang nakakairita kundi maaari rin itong maggamit sa mga mapanlinlang at mapanganib na gawain na maaaring makompromiso ang iyong seguridad at privacy. Sa spyware naman, ang spyware at adware ay mga uri ng software na ginagamit ng ibang tao o organisasyon upang lihim na makuha ang iyong personal na impormasyon nang hindi mo nalalaman. Karaniwang nakakapasok ang mga ito sa iyong computer sa pamamagitan ng mga libreng pagda-download at maaaring ma-install ng may pahintulot o wala. Mahirap itong tanggalin at maaaring magdala ng iba pang mga virus na nakakasira sa iyong computer. So, ibig sabihin is, ang spyware at adware ay software na nagnanakaw ng impormasyon at maaaring magdala ng virus. Karaniwang hindi mo mamamalayan na na-install na ito sa iyong computer, iyong PC. At what can do? So, ang software at adware ay kayang mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong mga hindi mo nalalaman at ipasa ito sa ibang tao o organisasyon. Pangalawa is maaari itong magpadala ng iyong mga username, password, mga sites na madalas mong bisitahin, listahan ng mga aplikasyon na na-download mo, mga settings at guide ang bersyon ng operating system mo sa iba. Pangatlo, baguhin ang takbo ng iyong computer nang hindi mo nalalaman. Pangapat, dalhin ka sa mga hindi ka nais-nais na website at bombahin ka ng mga pop-up ads na hindi mo makontrol. Ang ibig sabihin nito ay ang spyware at adware ay nagkakalat ng impormasyon mo na binabago ang takbo ng computer mo at nagdudulot ng abala tulad ng pop-up at hindi gustong website. Yun lang po. Maraming salamat.